Then simply key in your username and password. I don't know what's happening to Rival's credentials. Check yan sa akin dito sa mga password. So yun yun. The other way, paano tayo makakapunta sa ating cPanel? Pupunta tayo sa GoDaddy natin. Sign in natin sino? Sign in muna to. Sign in natin yung account ni Ka. Pero since account niya to, very rare lang na gamitin nyo yung GoDaddy to access the cPanel. After all, ang mahalaga naman is ma-access natin yung cPanel. Pero I'm just showing you two ways of accessing the cPanel. Okay? So kapag nagpa-practical ako, let's say for example, sinabi ko kung anong dalawang paraan para i-access ang cPanel, dapat alam mo. Okay? So first is through the URL itself, adding /cPanel, and the main thing na pwede natin gawin is to access the GoDaddy account. Okay, anyway, habang wala pa si Cam, dito muna tayo sa cPanel. Yung sa GoDaddy, hindi pa sinet-up natin, nag-request tayo ng certificate. Diba? May pending request tayo doon. So, pag na-approve na yung certificate natin, mada-download na natin yon, and na-download ko na yung Senyo. I-download ko siya as CIS403 WinZip file. May dalawa siyang laman. Ayan, security certificate, GD, at saka yung 2F, kung ano mang hash name yan. I-extract nyo lang po and magiging ganito yan para makita nyo yung dalawang certificate. Okay? So, dalawang certificate na yan, ang gagawin nyo dyan, pupunta kayo sa main dashboard ng cPanel, and then you will go to SSL TLS. Okay? Nung
nakaraan, kaya ayaw gumana ng ating SSL kasi self-sign yung ginagawa ko. Self-sign. Pag self-sign, ano lang yun, hindi bayad na certificate. Eh yung ating binili, web security plus SSL. Ibig sabihin, isi-secure yung website natin. At the same time, we will be given a secure socket layer na 1 year. So, paano natin i-access yun? So, you go to the cPanel main dashboard, you go to the security tab, and then SSL, TLS. And then let's just wait for 3 hours to load. Wait natin. 3 hours to load. Bagaling day. Tandaan yung mabuti ha. Nandiyan na ka? Wala. May sakit. Sabihin nyo, i-check nyo ha. Sabihin nyo, check yung phone niya, may verification si Sir Cam sa email niya. Ayan o, 80 ka mo. At 80. Hindi kayo natulog siguro dahil sa submissions ng papers. Sa PM, okay, habang naghihintay tayo, sa PM, project management, I think that is discretion ng instructor nyo na hingin yung 3 papers. No? And sa December 5, that's the actual submission ng 3 topic. Okay? Para clear. Kung hinihingi man sa inyo yan ahead of time, siguro gusto nila i-filter na kagad. Okay? Kagabi may mga consult sa akin, when they construct the name about capstone title, mga mali-mali talaga pa yung pangalan. Okay? So, ang construction natin ay development, plus the name of the system, plus recipient. Okay, let's say for example, development of a web-based resident profiling system for the community of Barangay Santa Lucia. Okay? So, that's the proper naming. You have your development process, action word at the beginning, the name of the system, and then the recipient at the end. Okay? So, huwag nyo sasabihin web-based interactive kasi ang website naman talaga ay interactive. Kung system yan na pwede sa desktop, saan nyo gagamitin yung salitang web-based? Kung yung standalone gusto nyo gawing naka-online. Okay? So yun yun. Push na lang natin. Habang sila ay tulong. Sino may malakas na data? Pakulit naman. Ito na. Okay? So kung na-reload na, kung na-load na yung SSL, TLS from security, what are you going to do? Kung nakuha natin sa GoDaddy yung certificate na in-apply natin, na minanage natin at na-request natin, nakita nyo ba yun? Yung may pending request tayo last time? Yung sabi ko, ang propagation niyan is about 24 to 48 hours hanggang 72. Pero yung iba instantly lang. You will skip the private key and the certificate signing request or CSR. Kasi dala-dala na yung lahat ng certificate or CRT. All you need to do is to click the third option, generate, view, upload, or delete SSL certificate. And then, makikita nyo, meron tayo dito option to upload the certificate. Choose the file. Say for example, I'm going to upload the second bundle. Ito yata yung una kong in-upload sa inyo. Then, just simply click open. And then, upload certificate. Yung certificate na nagay natin, para sa inyo talaga yun.
Okay, ayan, G2 has been saved. Go back. Yung isa na upload ko na. Kaya ang inyong website ngayon kapag binisit nyo ay ano na, secure na. So kapag tinype natin yan, www.cis403.com, lalabas kaya yung SSL o hindi? Lalabas na siya. Okay? So, kung lagyan mo lang HTTP lang, wala yung HTTPS, magiging secure pa rin kaya? Possible pa rin na hindi secure. Kasi HTTP lang yung nilagay ko. Ngayon, ang gagawin natin, maggagamit tayo ng plugin na tinatawag natin na Force SSL. Okay, from the word itself, force, pupwersahin natin, regardless ang i-type ay walang S ang HTTP o HTTP lang, pupunta pa rin siya sa secure. Kapag manual ginagawa yon, ang tinitrigger na code ay .htaccess sa mga manual yung hindi gagamit ng WordPress. Pero dito, ang gagawin natin, we will call the Force SSL plugin sa WordPress natin and then try natin kung gagana. Okay? Pero bago yon, balik tayo sa ating main panel at i-check ko kung sino yung mga nag-explore na sa file manager. Wala. Wait for 2 hours to upload. Ayan. So sa public HTML, tingnan natin kung sino yung mga nag-experiment. Sino tong Sib's Corner. Kaya yan, si Rigel pa lang yung nag-explore. Okay? Explore din pag may time. Sulitin nyo yung 100 plus pesos na binayad nyo. Okay? So, nag-install ka na Rigel ng WordPress dito? Hindi ko sa. Di ba? Sib's Corner. O installan natin ng WordPress yung Sib's Corner na yan. So, paano ang gagawin? Kapag nakagawa ka na ng tawag dito, folder. Okay? Pag nakagawa ka na ng folder, next week mayroon akong tawag dito, practical. Kahit walang computer, kunyari, tanungin kita o anong unang dapat gawin pag magsa-set up. Re-recite mo lang, dire-diretso, dapat alam mo. No? Dapat bawon-bawon mo yun hanggang makauwi ka ng bahay nyo. Makagraduate ka. Dapat alam nyo yun. Okay? Kasi sayang pag hindi nyo nilagay sa isip nyo. Pupunta kayo sa featured application and then click WordPress. Ano ibig sabihin ng Sib's Corner? Tindahan ng mga sibuyas? Accessories. Okay. Ano yung ibig sabihin ng Sib's? Siblings? Accessories. Wala pa nang lugar kaya mo na. Hindi mo nagtatanong na ako sa kaya mo na yan. Baka may nagpapahinga sila. Okay, commercial habang naghihintay tayo. Pag meron kayong mga orderin online, tapos wala kayong e-money, just contact John Mark. Hindi makabili yung 4 auto kahapon, error lagi yung kay Jana. Si John Mark lang yung tinawag. Bibili nga ako ng yung tapang refrigerator. Pakaskas naman. So kung tayo ay mag-i-install ng bagong application, okay, click install this application. Sib's Corner, titingnan lang natin yung folder niya. Ayun o, Sib's Corner. Take note, sa paggawa ng folder,
ano nyo lang, lowercase na lang. Para hindi na challenging sa visitor ng website nyo, kunyari coming from URL. Pero ngayon may iba't iba ng ways para ma-access ang URL. Ano yung mga fastest ways ngayon to access URL? Redirect. Redirect. Redirect, aside from redirect, Link, sir. yung ginaganon lang ng cellphone, no? QR code. QR scan. Pagbibigyan ko muna to si Rigel. Pwede naman. Pwede naman. Okay, so Lenny. Password. Kuya. Ayun na. Ayun. Excuse me, sino pa yung mga unang na member sa group sa akin po? Ikaw. Hindi ko pwede bigla. Saan? Hindi ko wala kayo. Kung kunwari shoe store yan. Dapat yan sakto. 6 times. Dapat ano. Okay. May kulang. The server stopped responding. Let's try the Mamaya. request. Mahina ang computer. May kulang. Ano yung sipag? Install. Nice. Processing na. Install ito. So dapat yung process alam nyo na. Okay? Kung paano. Ganun lang naman kadali eh. Sir, pwede rin pong manual coding po yan. Pwede po. Ang masasabi ko sa inyo, mamaya i-demo ko kung paano magma-manual code, magma-manual design. Pero merong magandang gawin kung ayaw nyo ng gamitin yung mga built-in editor. Gumawa na kayo ng application sa isang folder, doon nyo ilagay, kunyari PHP. Kasi i-print nyo na lang dito. Kasi may mga i-print plugin kung paano tatawagin yung elements sa website na ginawa nyo. Okay, tapos lagay nyo lang dito. Installing 99%. Tatandaan yung mga tinuturo, tandaan yung mabuti ha. Ay. Ay, saan mo sa akin tong video? Eh, mamay. Uy. Mag-screen recording kasi ako ng ano. Para alam nyo rin yung ganito. Tayo pag-lagay natin. Pag ginawa ko siya, mamaya siguro. Tumataas na yun siya. Wala pa naman, nag-loading pa.
Nandito na ba kayo sa Iko? Yun. Hanggang school ko na. Simulan ka malakas ang ano. Sabi ko nga, wait lang. Okay, John Mark? Hindi, buksan mo na lang. Buksan mo na lang. Dapat na kumain. Matigas to. Secretary, password. Yun! Bigyan mo. Yun, okay na yun pa yun. Tama na yun sa Bakit siya? Yan na class, installed na. Okay, so para malaman natin kung installed na yung ang pangalan ng Sheets Corner, open link in new tab. Commitment to innovation and sustainability. Okay, may website na agad. Isang click lang. Okay, so itetest ko yan kung tanggalin yung HTTPS, magiging secure pa rin o not secure pa rin. So what are we going to do? Ngayon, para ma-edit natin yan, pasukin natin yung kanyang admin. We'll simply type wp-admin. Tapos yung Denig group. Tama ba yung username? Yes. Sibuyas. At 2020. Okay. Ngayon, sir, ano yung sinasabi mong pwersahin ng SSL? Okay? Mag-add lang tayo ng plugins. Add new plugin. Tapos, type nyo lang force SSL. So, Ayan, ang dami. WP Force SSL and HTTPS SSL redirect. Sabi dyan, enable SSL and HTTPS redirect with one click, add SSL certificate. Install now. Dami pang sinasabi ni sir. Activate. Okay? And then makikita nyo, nasa tools yata siya or nasa settings. Ayun o. WP Force SSL. Doon siya napadagdag sa settings. WP Force SSL, click nyo lang. And then, disregard nyo lang yun. Sa settings, punta kayo. Ayan, naka-open na. Redirect HTTP request to HTTPS. Ngayon, i-reload ko to. Dapat siya ay mag-secure na. So kung ako ay ito. Kung ako ay mag-HTTPS, tatanggalin ko. Binabato niya pa rin ako sa secure. Okay? Hindi na nalabas si not secure. Kasi gumamit na tayo ng plugin na Force SSL. Parang ikaw, kahit di ka crush ng crush mo, so may crush ba ka? Diba? So, wala tayong magagawa. Hindi ay force. Okay? Pag pinuwersa mo, lagot ka na. Tawa si Ira. Okay, next. So, choose or. Gamitin na natin yung power ng appearance. Sa appearance, punta tayo sa Teams. Tandaan nyo mabuti ha. O sige, review muna. Paano tayo activate ng SSL? Number 1. Anong gagawin natin? Yung ginawa natin yung nakaraan. Vincent. Isang salute lang na pagmalakasan. sir, pupunta sa may ano,
WP admin sir. WP admin. Tapos, Yun na yung kaunahan. Pinakauna pa. sabi ko lang kasi Dapat masanay ka, ikaw ang Mr. KL na Oh. ayos. Dapat masanay kung pinararata. ano ba ang pinili? At Imelda, anong gagawin natin? Yung unang-una pa. Discussion last time. Yung unang step, sir. Unang step. Sa pagtapos na gumawa ng account, Gumawa na tayo ng account sa GoDaddy. Bumili na tayo. dito type mo yung URL. Tapos, Tapos, /cpanel para makapasok. makapasok. Sige, pangalawa yun eh. Kaya Sherwin, naalala mo pa? Yung una natin ginawa, Bibili yata sir nung SSL certificate security at ibibili ng SSL. Tapos, pag nakabili na, minsan na nakalimutan ko. okay, so ito tatandaan nyo. Pag bibili tayo, lagi yung tatandaan, domain at saka web hosting. Tapos, para hindi tayo magastusan ng malaki, meron dong package na web security plus SSL. Mag-ingat kayo sa pag-click. Kahapon, nagkamali kami kasi si Gerald yung pinagka-type ko. Ang na-click niya ay web security plus backup, hindi SSL. Backup yung isa. Okay. Kaya not secure yung domain nila, sayang. Ang mahal, 2,000 pa man din yung pagbili ng SSL. Tapos pag in-add to cart mo, biglang naging 3,000. Okay. Hindi na-apply, pero yung kanilang website may backup system at saka may firewall system. Kaya lang walang SSL. Diba ko kung ang gagawin niyo dyan. Okay? So, kapag nabili niyo ng SSL, i-manage niyo na siya. Okay? Saan i-manage? Sa GoDaddy. Go to My Product. Click niyo yung account niyo, My Product. Tapos hanapin yung SSL, may button na Manage. Pag manage yun, click lang ng kung anong pinagagawa sunod-sunod. Tapos hanggang makita natin yung request natin ay pending. Tapos doon yung sinabi ko na application yan ay 24 to 42 hours hanggang 72. Okay? Pero yung iba instant lang. Okay? So, pag meron na tayo nun, yung sinabi na ni Ate Imelda, pupunta sa URL, sa domain name na pinili, /cpanel, then punta saan? Sa anong tab? Saan tayo pupuntang tab? SSL TLS. Sa? SSL TLS. SSL, anong under na tab yung SSL? Security. Ayan. Tapos kapag nandun na tayo sa SSL, since meron na tayong na-download na file, na certificate, isang pang ilang item tayo pupunta, 4 yun eh. Sa CRB, sir. Pang ilan? Punta tayo Pangatlo. dito sa Pangatlo, sir. pangatlo. Okay, saan makikita yun? Kunyari, nakapag ano na tayo. Nakapag-access na tayo sa SSL TLS. Hindi na tayo gagamit ng una, ng pangalawa, diretso tayo sa pangatlo. Kasi i-upload nyo yung extracted certificate na na-download sa GoDaddy. Okay? Yun yung gagawin natin. Para magka-SSL. Tapos, para ma-apply sa WordPress, pupunta tayo sa plugins, add yung plugins, then type natin yung course SSL. Then install natin, activate. Pag na-activate natin, pupunta siya sa settings, WP course SSL, then matic na yon. So magkakaroon na tayo ng course SSL for our domain. Okay? Kaya kahit sino na mag-visit, hindi na lalabas yung not secure na notification. But instead, always a secure domain ang lalabas. Okay? So sa Teams, so mag-add tayo ng new Teams, makikita natin kung ano yung ating active. Pwede natin customize, pwede naman tayo mag-add ng new theme. Since sapatos yung ibibenta, kunyari shoes, like natin, activate natin ito. Install. Then activate. Kunyari shoes yung ibibenta mo. Install and activate.
May WP Elementor Importer. Ibig sabihin, pag quick setup ng theme features. Depende sa theme. Yung kaninang theme na automatic lumabas sa website natin, walang ganito. Pero itong theme na napili ko, meron siyang built-in Elemento editor. Pwede mo yung i-maximize. No? Install mo yung mga plugins. Kung ano yung ino-offer niya, i-maximize mo lang. Dito kasi it's just a matter of playing around, trial and error. So, habang nagsa-trial and error ka, matututo ka kung ano pa yung mga kailangan. Kaya nga ngayon, dapat wala na kayong dahilan na, sir, di kami makakagawa ng system. Kasi wala kaming programmer. No? Kaya-kaya na ngayon. Okay? Import demo. Tingnan natin kung ma-import natin. Finish. Set up my store. Pwede natin i-set up mamaya. Refresh muna natin kung nag-take effect na yung ating bagong theme na pinili. Nag-take effect na. Ayan na. May shoe store ka na agad. Base sa iyong piniling template. Okay? So, mas mabilis dito ngayon ang paggawa mo ng e-commerce. Paano ka nagagawa ng e-commerce? Babalik ka ngayon dun sa dashboard mo. Paano bumalik ng dashboard, sir? Para makapag-edit ako ng website, i-click mo lang yung W na yun. Balik ka sa dashboard mo. Makikita mo dyan, may WooCommerce na. Ibig sabihin, ang theme na napili natin ay powered by WooCommerce. Ibig sabihin, e-commerce ano talaga to? E-commerce template, no? E-commerce website. So, ang gagawin mo lang is to add product. Kunyari, mag-add tayo ng sapatos. Kunyari ay Nike. Set product image. Pwede kang mag-upload o kung may media library ka, hanapin mo lang. Pero kung wala, upload ka. Kunyari select sa downloads. Pero nang dinownload ka, ito na pandemic. Download na lang tayo.
saan natin nag-add ng picture? Dito sa product image. Set product image, select, download. Yung isang file ay hindi supported. So para searchable yung mga product nyo online, pwede kayo maglagay ng alternate or alt text, no? Para kapag may SEO, search engine optimization, yung image nyo, nag-a-add pa rin ng point para ma-search kayo. Copy nyo lang sa name. Hindi, alt text. Same lang. Okay, and then pwede rin kayo mag-set ng inventory kung ilan na yung stocks ninyo. Kunyari meron kang 5 pares. Okay. Kunyari ang regular price mo ay dollars yan eh. Okay, kunyari ay 150 o 180. Sales price mo ay 150. Then, you only need to publish it. And then, take a look at your website. Paano sir pumunta sa website? Choose store, right click, open link in your tab. Sir, nasan? Same po. Featured products. Pwede rin siyang pumatak sa shop. Kapag, then automatically you will be redirected to view cart and placing of order. View cart. So you have your cart now and you can now proceed to check out. Okay? So sa checkout, kailangan meron tayong active payment gateway. Sabihin niya dito, sa checkout natin, sorry, it seems that there are no available payment methods. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangement. Sabihin, we don't have yet payment gateway. So paano tayo magkaka-payment gateway? Login. Saan tayo pupunta? Login, sir. Sa plugin ulit. Okay? So, balik tayo dito. Sabi ni Adriana, sir, plugin. Tignan natin. Wala tayong ano, di ba? Tignan natin yung WooCommerce. WooCommerce, yung home. Wala pa tayong sineset up. Okay? Welcome to set up my store. I'm just starting my business. Yes. Select industry. Clothing and accessories. Taga-buhol ka ba? Sige, kunyari, taga-Cavite. Continue. Then, for boosting, pwede tayong gumamit ng default boosting method or features. Then, let's try to run the setup. Hindi pa ako in-store. Nung nagpunta kami sa Malaysia, sa University of Malaya, meron silang isang center ng ng mga pasalubong, apparel, bibigyan sombrero, mga bags, clothing, mga mug, mga yung panlagay pa sa bags, keychain, so on and so forth. So halimbawa kayo, mag-iisip kayo ng title, pwedeng papunta din tayo sa ganun eh. Gaya sa February, meron kaming First Dasmariñas Research Congress.
No? Ibig sabihin, taon-taon na siya mangyayari. Kung may research congress, there are people from outside institution na pupunta dito. At ang mga tao, pag pumupunta sa isang lugar, karaniwan naghahanap yan ng Merch. mabibili ng souvenir. Anong ginagawa kapag ang dalawang bansa maglalaban sa basketball and first time nila mag-meet? Di ba nag-aabutan ng something? Nagpapalitan pa. So ganun din yung mga conferences and congress na nangyayari. So if you will widen your mind in thinking of title, ba pwede pala namin gawin yun? And let's maximize yung e-commerce knowledge namin. And in the future, offer namin sa KLD para kapag may mga research congress so on and so forth na mangyayari, aside from the face-to-face visitors na pupunta, even those who are from apart, from distance na mag-join, they can avail the products. Okay? O kaya naman, may immediate silang access para malaman yung mga produkto natin. Kung nagpunta kami doon, isang malaking center, nasa ground floor, parang ang nasa isang boutique and store talaga. Fruits and vegetables. Okay? So your email address, anong email address mo, Rigel? Store mo to eh. Ano po? RJ, RD, Miralles. Ganyan? At Gmail? Yeah. Username, Daniel. Password, let's say for example, sibuyas na lang ulit. 2023. Okay, na account. Ready ko ba yun? Hindi mo ba makakasigahan? Balik na lang ka ng brand. Babalikan ko lang brand. Hindi, pati yung themes. Babalikan ko sila. Babalikan. Pili lang kayo ng sample lang. Pwede naman. Babalik ka lang din presentation. Wow. Kasi parang ko Ang ginawa ko yung for demo lang ha. You can still install another folder. Huwag mo i-delete. Gawa na lang kayo. Okay, make your store stand out, personalize. Okay, so i-disregard ko muna to. I will proceed to settings. Open link in yung dito na tayo sa payment. Pwede pa Gcash din. Ayan, pwede nyo i-activate ang cash on delivery. Check. Okay? Then syempre may setup yan. Tingnan natin kung ma-finish natin yung setup. Cash on delivery, pay with cash upon delivery, instructions, select shipping method. Huwag na muna. Accept COD if order is virtual. Save changes. And then, balik tayo dito sa payment, save changes. Then, ayan na. Meron na tayong manage. Ibig sabihin, meron na tayong isang payment method. Kumpleto na ang e-commerce. Yes, kahit hindi siya smooth 100% kasi may gap ang automation, okay lang yan. Then you go to your checkout, refresh. Cash on delivery. Okay? Nagets? Yung kanina, don't have payment gateway or method para magbayad si customer. Ngayon meron ka ng payment gateway. Cash on delivery is a payment gateway kahit paano. Okay? So what else? Sabi ni Adriana kanina,
Sir, mag-plugin nga tayo. Tingnan natin kung ano pang plugin yung pwede natin gamitin. Parang malagyan Gcash. Malagyan ng Gcash. Parang meron na nasa. Maya na lang yung Paymaya ngayon, di ba? Tama? Yan. Paymaya, payments via Paymongo for WooCommerce, Maya Business Plugin. Subukan natin install ang Maya. Then activate. Kapag PayPal, ang daming process eh. Kailangan may sandbox account ka, di ba? Tapos yung product key ay yung ID mo, yung mga key. Kahit hindi ko May Gcash ng plugin para hindi supported eh. Tell us more about Shoe Store. Okay? So, balik tayo dun sa WooCommerce payment. Tingnan natin kung may nadagdag na payment gateway. Tingnan natin, may nadagdag. Yun. I-open natin. And then, finish setup. Siyempre, para gumana yan, dapat may Paymaya account ka rin. And kung may Paymaya account ka, lalagay mo yung iyong public key, secret key, at yung mga kailangang ilagay. For now, disregard na lang muna natin to. Save changes ko na lang. Sino may Paymaya sa inyo na account? Meron ba? So, kung gusto niyo yung payment gateway na yan, pwede nyo gamitin. Refresh natin to kung nag-take effect yung Paymaya. So, you give your customer an options. First, cash on delivery kung wala siyang mga payment gateway online. Second one, payment via Maya. Okay? So, ibig sabihin, yung e-commerce na content management system na inaaral natin made your life more easier putting up a store. Okay? Kaya yung iba ngayon, nagpo-focus na talaga sa business eh. Yung isang kasama lagi ni Coach Matt na si Dane Grospe, yung dating Dawans yata yun eh, no? Yun ay nag-focus na sa pagbebenta ng sapatos eh. Ang galing nga ang strategy niya, nag-tie up siya sa sikat na vlogger. Una niya lang ginagawa, kumukontak ng mga tawag dito, sponsor, regaluhan niya yung mga player ng sapatos hanggang sa nakilala siya doon. Tapos nag-i-stock na siya ng mga sapatos sa room niya. Hanggang ang dami niya na rin nabibenta. Up to, nag-rent na siya ng sarili niyang store. Napunta ng mga conventions, ng mga tawag dito, mga trading, bidding, no? Para makabili. Tapos binibenta, nire-resell niya. Okay? So kayo pwede nyo rin gawin yan kahit estudyante pa lang kayo. Yung binibenta ni City na pader, binibenta ni Robin na Graham balls, at kung ano-ano pa, pwede naman na yan. Yan lang nagsisimula ako. Okay? So naiintindihan ba to? Naiintindihan? Yes. Okay. Yung tanong ni Mr. Maige, punta tayo sa shoe store. Sir, pag maglalagay ba kami ng tawag dito na page dyan, video, kailangan po ba ay paano gagawin? Click mo lang yung edit page. Tapos meron tayo edit with Elementor, built-in yan ng plugin. Click mo lang. Pwede ka na makapag-edit. Let's say for example,
Herbs. Mas maganda YouTube eh. So, bilis mag-load. Pag nasa YouTube. Mabilis mag-load. Kaysa pag nasa Facebook, nag-ano. Kunin mo lang talaga sa Okay, YouTube. sir, paano kami mag-integrate ng video? Use the Elementor, then click the positive sign. Then, kunyari, 2 columns or 1 column. 1 column lang muna. And then, mag-add ka dyan. Add. Hanapin mo lang dito video. Drag mo doon. And then, i-replace mo na yung URL dito. And then, refresh your store. Kapag add ka na ulit ng another element in order for you to sell your product. Okay? So, ang e-commerce, madali lang talaga siya. And isa pa lang yung inaaral natin. May klase ba siya dito? May klase kayo? Madali lang talaga siya, hindi naman dapat talagang mahirapan. Okay? Kaya, ano lang, i-mekos nyo lang yung binigay ko sa new technology. Sa WordPress. Hanggat di nyo yan tinatry, di nyo May ano matututunan. dyan, may Okay lang magkamali, May appearance. basta aamin. Okay? Tapos, Pag sa Elementor kasi yun lang, yung mga ulit-ulit lang. video. Sir, Doon yun sa pinaka-demo. another question. Appearance. WordPress. Sir, paano kami mag-backend? Okay? How are we going to perform a backend something? May database po ba? Second tab, kita-kita kagad, databases. Then, HTML. So we have two WordPress installed already. Kaya meron na tayong dalawang database. Okay? Kaya kayo, bawat grupo na gagawa ng e-commerce website, may kanya-kanya yung database. And the database table na gagawin ninyo, pwede nyo rin i-access sa hard coding na gusto nyo gawin. Okay? Ano ba yun, sir? Kunyari, gusto kong itingnan ko muna yung database. So, ito yung database na, tingnan natin. Database ko na, tingnan natin kung sino yung user ko. Table user. Kaya may WP, meaning created tables using WordPress. So, ito yung una nating database na ginawa. Yung kay Kat, yung unang demo. Ito yung kay Rigel. Tingnan lang natin. Ayan, Denny Group. Okay. Kunyari, gusto mong alaman kung sino yung nagkamali sa pag-edit sa website. Grupo kayo. May assignment. Pwedeng mag-add ng user. So, halimbawa, mag-add tayo ng user. Punta tayo dito sa dashboard natin. Punta tayo sa Appearance. user. Add new user. Username required. Let's say for example, ang i-add natin ay si Ate Imelda. Email. Kunyari ay Imelda at email. Password.
gawin natin kumari ay bawa. Add new user. Okay, then refresh natin itong data table na to, itong table na to. Ayan na, email na. Then the password is already encrypted na kagad. In-encrypt na agad yung password for additional security. Okay. So meron na tayong mga logs kung sino ang tawag dito gumagamit ng inyong CMS ng WordPress. Okay? So makikita natin kung sino nag-create. Kunyari, pagka-add ako ng pagka-add ako ng page, add new page. Ang nakalagay ko ay si Bennett, di ba? Products, Wednesday, package. Pag tinignan mo dito yan, sa all pages, makikita natin na ang gumawa ay si admin. Okay? Si admin. Gagawin ko yun. Dapat pala, tinignan din natin yung profile. Then group, siya yung admin. Mag-logout ako, logout. Ano nga yung username at email na? Naalala nyo yun? Ano nga yung ginamit ko Lenin, Rigel, ng video mo ba kung ano yung username yung ginamit ko? Sabi ko, kaya email. Yung ginamit ko, username. Kaya email. Email na lang sir. Okay, since siguro hindi ko na-assign na admin sa email na ang nakapasok niya lang ay mga viewing but not editing. Okay? Viewing lang yung nakikita niya but not editing.
kay admin, talagang yung dashboard yung na-access niya. Okay? So yung iframe naman, na sinasabi ko sa inyo, iframing. Kunwari, gagawa kayo ng new page. Kunwari ang page ay contact us. Then edit with Elementor. Kunwari yung source code na ito gusto natin kunin. Hanapin nyo lang ay HTML. Then drag nyo lang dito. Then paste nyo lang yung code. Take note, kapag gumamit tayo ng mga code editor, kung din dala-dala ang mga style sheet, hindi rin gagana yung style sheet niya. Okay? Kasi yung div lang yung dinala ko sa code editor. Yung mga container, something, hindi naman nabasa kung ano, kaya ganyan lang yung design. Okay? Save pa rin natin, process pa rin natin. Kung gusto mo naman na i-iframe, search mo lang iframe. Meron. So walang iframe dito, kailangan mo ng plugin ng iframe. Pero pwede rin yung HTML. So ito yung HTML natin. Say for example, iframe. Copy mo lang to. Kung hindi gumagana ang build ang iframe na tab, isang element na iframe natin. So ibig sabihin, other element coming from other website can also be put in your website. Okay? So ito ay iframe ko. Okay, pwede natin lakihan pa. Siset lang natin yung height niya.
element through iframe. Halimbawa, meron kang pictures na ginawa, you made it locally, i-code mo, i-upload mo sa isang directory, tawagin mo lang yung URL, maloload yun dito. Okay? So, diskarte na lang kung paano nyo tatawagin, at saan nyo i-load, at saan nyo i-save. Okay? So, that's how basically to set up an e-commerce online store. Okay? So, ngayon, as an assignment, dapat next week, makapag-present kayo sa akin ng ginawa nyo online store. Yung grupo nyo na. Hindi yung grupo sa thesis yata yung grupo yung rito, di ba? Hindi, yun pa rin sir. Kami sir. Pa rin. Eh, paano yung may mga ka-thesis, may Yung mga kasi di ba may nag-alim sir sinasabi Sila lang sir. okay lang, turuan nyo na lang. Kahit hindi ko sila grade ng dahil hindi ko naman sila estudyante. Sir, yung grupo nila sir nasa trio. Kaya nga. Eh, hindi ko naman sila estudyante. Ay, estudyante ko sila. Okay? So, anong date next week? 17, Friday. Magkakaroon tayo ng presentation of your store. Okay? Kahit sobrang busy kayo, madali lang naman si e-commerce. And I assure you, wag lang kayo darating ng mga malapit na matapos pag-lecture. Hindi nag-quiz, walang exam. Okay? Wala namang babagsak sa akin. Okay? Tutulungan namin kayo mga pasa. Ako pala, tulungan ko kayo mga pasa. Okay? So, any question? Tanong? Sino mga absent? Okay na? Upload mo yan ah.